Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mahalagang papel ng Relative Strength Index or RSI sa pag-predict ng galaw ng presyo ng XRP. Sa technical analysis ay may tatlong key RSI levels na dapat po nating bantayan. At yan po ang 74, 70 at saka 65. Ano po ang ibig sabihin ng mga level na ito? Paano po nito maapektuhan ang presyo ng XRP? At bilang mga Pinoy crypto trader o investor, paano po tayo dapat mag-react dito? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang RSI at bakit po ito mahalaga? Yan, ang RSI o Relative Strength Index ay isa po itong technical indicator na ginagamit ng mga traders para sukatin kung ang isang asset ay overbought. Yan, ito po yung sitwasyon kung saan ay masyado ng mataas ang presyo. Yan, overbought o oversold. Yan, kapag oversold naman ay ito yung sitwasyon kung saan ay masyadong mababa na ang presyo. Kaya ang range nito ay mula po sa 0 hanggang 100. Kapag ang RSI ay mataas, posibleng tumataas ang demand ng asset. At kapag mababa, posibleng bumababa naman ang interest dito. Sa kaso po ng XRP, ang tatlong RSI levels na 74, 70 at saka 65 ay mahalaga para malaman. Yan, para malaman po natin kung magpapatuloy ba ang bullish trend o magbabago ito patungo sa bearish sentiment. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa XRP RSI levels? Ayan. Umpisan po natin sa RSI level na 74. Yan, meron pong ibinahaging chart dito si Ginoong Egrag Crypto. Yan, ang RSI level 74 ay tinuturing po ito na isang bullish signal. Kaya ayon po kay Ginoong Egrag Crypto, kapag nanatili po ang RSI sa itaas ng 74, nagpapakita ito ng malakas na bullish momentum. Ibig sabihin, mataas po ang demand para kay XRP at posibleng umabot ang RSI sa 88 o mas mataas pa. Kapag nangyari ito, may posibilidad po na maitulak ang presyo ni XRP patungo sa presyong $4. Ngunit tandaan, ang level na ito ay critical. Kung bumaba ang RSI mula rito, maaaring magsimula ang pagbagal ng upward momentum. Ayan. Ang sunod naman ay ang RSI level 70. Itinuturing naman ito na isang pivot point. Yan, ang RSI level na 70 ang itinuturing na turning point or pivot point. Kapag bumaba po ang RSI sa level na ito, maaaring mag-umpisa ang bearish sentiment. Pero kung mag-bounce ito mula sa 70 pataas, malaki po ang tsansa na magpapatuloy ang bullish trend. Para sa mga traders, mahalaga pong obserbahan ang level na ito dahil dito madalas nagkakaroon ng pagbabago sa direksyon ng presyo. Ayan, ang panghuli ay ang RSI level na 65. Yan, ito po ang itinuturing na huling depensa or last line of defense. Kapag bumagsak po ang RSI sa 65, ito na ang tinatawag na bearish territory. Ibig sabihin, bumababa na ang interest ng market sa XRP. Kapag nag-close po ang RSI sa ilalim ng level na ito, maaaring magsimula ang mas malaking pagbaba ng presyo. Sa technical analysis, ang 65 ang itinuturing na yan gaya ng aking sinabi kanina ay ang last line of defense para sa kasalukuyang bullish cycle. Kapag ito ay bumigay, posibleng bumaba sa XRP sa presyong $1.22 o baka mas mababa pa. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang kalagayan ni XRP ngayon? Sa ngayon, ang XRP RSI ay nasa 78.29 kung saan ay nagpapakita po ng malakas na bullish momentum. Ang presyo po ni XRP ay nasa $2.12.
Ngunit nahirapan itong i-maintain ang momentum matapos bumaba sa high na $2.23. Ayon po sa analyst, ang $2.12 ay isang mahalagang resistance level na kailangang mabasag upang maitulak ang presyo pataas. Kapag nangyari ito, ang susunod na target ay nasa presyong $2.75. Ngunit kung hindi ito magtagumpay, ang $1.67 ang magiging support level na magbibigay ng pansamantalang balanse sa presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng market sentiment? Sa kabila ng pagbaba ng presyo ni XRP nitong nakaraang linggo, nananatiling optimistic ang mga eksperto. Ayon po kay Ginoong Ali Martinez, ang Bollinger Bands sa daily chart ni XRP ay nagiging masikip. Yan, nagiging masikip kung saan ay karaniwang sinyalis po ito ng low volatility. Kapag nangyari po ito, maaaring magresulta sa malakas na breakout pataas o pababa. Ang posibilidad ng pag-approve ng isang XRP Exchange Traded Fund o ETF at ang pro-crypto regulatory developments sa US ay nagbibigay rin ng positibong market sentiment para kay XRP. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy traders at saka investors ni XRP. Yan, para sa atin, ang pag-monitor po sa RSI levels ay isang mahalagang tool. Ang tatlong key RSI levels na 74, 70 at saka 65 ay nagbibigay po ito ng malinaw na sinyales kung kailan magpapasya o bibili. Ayan, or bibili ba tayo or magbebenta tayo. Kaya kung ikaw po ay bullish kay XRP, magandang bumili kapag malapit po ang RSI sa 70 at may signs ng pag-bounce pataas. Yan, kung bearish ka naman or bearish naman ang galaw, mas mabuting maghintay muna at bantayan kung babagsak ito sa 65 bago gumawa ng hakbang. Ang volatility po ng crypto market ay maaaring maging stressful, kaya't mahalaga ang tamang risk management. Tandaan, huwag pong mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Si XRP ay isa po sa mga promising cryptocurrencies na may malakas na use case sa cross-border payments. Pero ang galaw ng presyo nito ay hindi lamang nakadepende sa RSI. Maraming ibang mga bagay tulad po ng market sentiment, regulatory developments at macroeconomic trends ang dapat po nating isaalang-alang. Ang pinakamagandang gawin bilang investor ay maging informed. Alamin ang tamang timing, gamitin ang mga tools tulad ng RSI at huwag kalimutang mag-research. Ang tagumpay sa crypto trading ay hindi lang tungkol sa swerte, kundi ito po ay bunga ng disiplina, tamang kaalaman at maingat na pagpaplano. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.